Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at pagpalain tayo ng Diyos sa ating patuloy na pagtatapat at pagbibigay sa gawain nating dakilang Diyos. Bilang paggalang po sa mga salita ng Diyos, tayong lahat po ay tumayo, mga minamahal, at ating igalang po ang mga salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Minsan pa upang tayo po ay pagpalain ng Diyos sa ating pong gagawing pag-aaral sa umaga pong ito. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, o mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa gintong pagkakataon na pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Kalakasan at kalusugan naming taglay, patuloy ka naming mapapurihan, mapasalamatan, sambahin ka sa umagang ito, O Diyos. Salamat din po sa aming minamahal na mga kapatiran, naming kapiling sa buong magdamag na ito, na ang aming pong pagsamba, O Diyos, na sa kabila ng masungit na panahon, kami po ay narito at sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. O Diyos, sa pangunang panalangin po ng aming beloved pastor, minsan pa, O Diyos, pagpalain mo't langisan ang iyong mga salita, Panginoon. O Diyos, alisin mo rin po ang mga antok, ang mga panghina, panglalata sa aming pisikal na pangatawan sa umagang ito, at bigyan mo po kami ng gising na diwa at espiritu sa umagang ito. O Diyos, pagpalain mo ang imong salita at pagbungahin mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, naming Panginoon. At sama-sama naming sinasaway, itinataboy lahat ng uri ng mga hadlang, mga antok, panghina, panglalata, istorbo sa aming kalagitnaan. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at isang pinagpalang umaga. Ang ating pong pinaabot na pagbati, una sigit sa lahat sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan, ang karangalan, ang pagpupuri, pagsamba ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Bigay po natin, mga kapatid, isang gising, buhay, malakas, na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Lahat mo tayo sumigaw, Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ganoon din po, pinabot din po natin ang ating pagbati sa ating minamahal at ginagalang na mga magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, ating buting pastor, ang man of God, ang propeta ng Diyos, na kanyang pinili, tinawag at sinirang upang pamunuan po ang napakalawak, napakalago, walang katulad at walang kaparis na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa ating beloved Honorable Son Pastor na hindi po natin makakalimutan ang kanyang mga iniwan na mga turo, pangangaral, yan po ay mananatiling nakatatak na po sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, at patuloy po nating susundin, ipamumuhay ang ating pong mga natutunan na mga turo, pangangaral ng ating pong beloved Honorable Aston Pastor, beloved Mama Dear. Kaya sa umagang ito, ating pong pinaabot po ang dobling pagrespeto, paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon. Kasama na rin po ng kanilang mga beloved children, manugang apo, sa mga beloved minister ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Binabati din natin ang ating mga beloved elder, ating mga beloved prayer warrior, mga katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa lahat po ng aking mga beloved co-workers, mga katuwang sa gawain ng ating dakilang Diyos, sa aking family, sa aking beloved sweetheart, sa aking mga anak, manugang, apo, at sa lahat po ng ating matatapat, masisipag, masigasig na mga kapatiran, dito po sa banal na gawain Lucena Outreach, lahat ng kapurihan, karangalan, pagpupuri, pagsamba, ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Bigay po natin, mga kapatid, muli. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong magsawa, pumalakpak, magpuri sa ating dakilang Diyos. Puri ng ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. At tayo po, mga kapatid, ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos
patungkol po mga kapatid sa ating pong paglilingkod sa dakilang Diyos. Meron po mga bagay mga kapatid na dapat po nating maunawaan bilang mga kapatid sa Panginoon. Lalong-lalo na po yung mga pinagaling ng Diyos sa kanilang mga matitinding karamdaman. Sapagkat mga kapatid, hindi tayo dapat na maging kampante, hindi tayo dapat maglaylo, o yung tayo po ay magpapalamig-lamig sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil tayo po ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos sa ating mga matitinding karamdaman, o anuman po yung ating kalagayan noon, mga kapatid, kailangan po nating maging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. At hindi tayo dapat na magpapabaya sa ating mga pagdalo. Huwag tayong magkukulang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat mga kapatid, meron po tayong kaaway, ang dyablo. At yan po, sinasabi ng Biblia, yan ay bumabalik-balik. Yung ating mga karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Yan po, sinasabi ng Biblia, yan po ay gawa ng kaaway. Yan po ay demonyo, masamang espiritu ng sakit o karamdaman na nasa ating katawan loob, na kung hindi dumating ang awa at habag ng ating dakilang Diyos, maaaring ang ilan sa atin ay wala na po sa mundong ito. Kaya yung ating kagalingan, mga kapatid, kung tayo po ay pinagaling ng Diyos sa ating mga tinding karamdaman, dapat po tayong maging masigasig, maging matapat, at huwag na huwag po tayong magkulang sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia, yung masamang espiritu na lumabas sa katawan ng tao, yan po ay bumabalik, sabi ng Biblia. Kaya kung tayo po ay papalamig-lamig, nagpapabaya tayo sa ating paglilingkod, yung demonyo ng karamdaman, demonyo ng mga bisyo, yan po ay babalik kasi yan po ay demonyo. Gawa po yan ng dyablo. Yung dyablo po na nasa tao, siya po ang gumagawa sa buhay ng tao na naroon ang dyablo. Kinukontrol niya ang tao at siya ang nag-uudyok para gawing masama ang tao. Pinupuspos niya ng pagsisinungaling, pagnanakaw, kahalayan, o kung ano-ano pa. Pupuspusin ng demonyo ang ating pong buhay ng karamdaman. Kaya nga mga kapatid, nung ating makilala ang Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, nang pumasok ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, sa ating mga puso, sa ating buhay, lumayas po ang demonyo. Gumaling tayo sa ating karamdaman na gawa ng dyablo, gawa ng kasalanan, napalaya tayo, napagaling tayo dahil ang demonyo na nasa katawan ng tao, lumayas po, siya ang may gawa ng karamdaman. Kaya bilang tayo po ay napalaya ng Diyos, sa ating mga karamdaman, mga kapatid, hindi po tayo dapat magpapabaya. Hindi tayo dapat mag-a-absent sa gawain ng Diyos. Hindi tayo dapat, mga kapatid, manlamig sa pananampalataya. Yan po ang inaaral ng banal na kasulatan. Mga kapatid, sabi rito ng Biblia, ang dyablo po, masamang espiritu, nasa katawan ng tao. Nandun po sa loob ng katawan ng tao. Pinag-aharian niya ang buhay ng taong makasalanan. Dahil ang dyablo po ang nagkukontrol sa mga taong masasama. Mga nagmumura, nagnanakaw, nagsisinungaling, gumagawa ng kasalanan, nandoon ang dyablo, siya ang gumagawa noon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang masamang espiritu ay lumalabas sa tao. Sa makatuwid, ang demonyo po nandoon sa katawan ng tao. Basahin natin ang ating mga banal na kasulatan.
Dito po sa aklat ng Matthew. Dito po sa Matthew chapter 12, basahin po natin ang verse 43 hanggang 45. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, talata 43 hanggang 45. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi nakasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Talatang 45. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Everybody, praise the Lord. Balik natin doon sa verse 43. Ano ang sinasabi rito ng Biblia? Yung karumal-dumal na espiritu ay lumalabas. Sabi rito mga kapatid, lumalabas sa tao na makatuwid. Ang demonyo po nandun sa loob ng tao. Madidiscern mo po ang masamang espiritu sa tao pag siya po ay nagbumura, nagsisinungaling, nagnanakaw, gumagawa ng mga masama. Ito ang sign na ang demonyo po ay nandoon. Nung tayo po ay wala pa sa mahal na Panginoon, alipin tayo ng kasalanan ng demonyo. Inuudyukan tayo na gumawa ng masama. Kaya ang tao po ay nagiging masama, makasalanan. Kasi ang diablo nandoon sa tao. Ayan po ang Biblia nagsasabi, datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, lumalabas pala doon sa tao. At lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan. At kapag hindi nakasumpong, sa verse 44, anong sabi ron? Sabi niya mga kapatid, babalik siya sa bahay na nilabasan niya. Alin po yung tinutukoy niya? Ibig sabihin yung puso ng tao. Kaya dito maselan po mga kapatid, tayo po ng mga Kristiyano, napalaya na tayo. Lumayas na yung demonyo sa ating buhay. Ginawa na tayong banal. Nandyan ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Pag tayo ay palamig-lamig, di na tayo nagdumadalo. Nagkakasala tayo. Sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos. Lumaalis po yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Pag wala na yung Espiritu ng Diyos sa atin, babalik po daw yung demonyo. At ang sabi rito, pagdating niya, ay masumpungan niyang walang laman. Wala na kasi yung Holy Spirit sa ating puso. At sabi rito, walis na at nagagayakan. Kasi nga wala na po ang Espiritu ng Diyos. Kung magkagayon, sabi rito, yumayaon siya, nagsasama pa ng 7. 7 pang masasama, lalong masama kaysa kanya. Ano po? Matindi po, ano po? Pumapasok ang diablo. Yung lumabas na diablo, mag-aakay pa, pagbalik noon, magiging 8 sila. Kasi yung isa mag-aakay ng 7. Ngayon, kung dalawa yung demonyo doon sa katawan, 7 plus 7, 14, di magiging, mapuspos ka ng masamang espiritu. Yung sakit natin, na dati po'y isa lang, pag bumalik yung demonyo, magiging worse, magiging malala, dahil dadagdagan ng demonyo yung ating karamdaman. Lalo tayong magiging masasama, dahil po mga kapatid, palamig-lamig po tayo. Di na tayo sumasamba. Di na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, napakadelikado po nito. Dapat po nating maintindihan at maunawaan, mga kapatid. Bilang mga Kristiyanong pinagpala ng Diyos, di ka dapat magpabaya.
Di ka dapat maglupaypay. Di ka dapat manghina. Patuloy tayo. Gagawin ang kalooban ng Diyos. Susunod sa kalooban ng Diyos para yung dyablo. Mga kapatid, pag bumalik po, masumpungan niya, nandoon ang Diyos. Nandoon ang Espiritu ng Diyos. Wala siyang puwang para siya'y bumalik. Layas ang dyablo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ito po ay nagpapakita ng katotohanan. Bilang mga Kristiyano, lalo na po yung pinagaling ng Diyos sa matinding karamdaman, di po kayo dapat nagpapabaya. Kahit wala kang karamdaman, ang demonyo po ay nariyan umaali-aligid. Papailan ka, tutuksuin ka para ikaw ay magkasala. Para ano? Dahil ang demonyo, mga kapatid, hindi siya makakapasok sa puso ng mga Kristiyano pag tayo po'y malinis, wala tayong kasalanan, nariyan ang Espiritu ng Diyos, walang puwang ang dyablo para pumasok sa isang Kristiyanong matapat, masigasig, malinis sa harapan ng Diyos. Kaya yun po, mga kapatid, ang talo ng isang Kristiyano, pag siya po ay nagkakasala, papasok ang dyablo, magkaroon ng ground. Muli tayong papasukin ng dyablo pag tayo po ay nagpatangay sa kaaway, nagpatukso tayo, nagkasala tayo, nandoon na yung ground ng dyablo, papasok ang dyablo. Muli, aalipinin ka ng dyablo. Kaya dapat tayong maging maingat, mga kapatid. Wag na wag po tayong magkasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kasi nga, mga kapatid, meron tayong kaaway. Meron dyablo na nariyan na palaging nalulukso sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ano pa ang utos ng mahal na Panginoon, mga kapatid? Sabi ng Biblia, ngayong magaling ka na, huwag ka nang magkasala. Yan ang utos ng Panginoon. John chapter 5, verse 14. Tignan po natin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala. Baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Sige po, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 5, talata ay 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka na magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Mas maganda siguro, mga kapatid, umpisahan natin doon sa una. Ha? Kasi hindi natin alam kung ano po yung istorya nitong tao na ito na pinagsabihan ng Panginoon. Siya po ay isang demon possessed. Yan, demon possessed po ang tao na ito na wala pong makapagpalaya sa kanya. Ngunit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid, siya ay napalaya. Tignan po natin, mga kapatid, dito po sa ito po ay tungkol, mga kapatid, sa isang may karamdaman na matagal ng panahon na siya po'y inalipid ng sakit at walang makatulong sa kanya. Umpisa natin dito, mga kapatid, sa verse 11. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talata ay 11. Matthew chapter 5 ng Juan. John chapter 5 verse 11. Verse 11 hanggang pababa. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 5, talata ay 11, pababa. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit hindi nakikilala ang pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay. Palibhasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo
at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka na magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Amen. Umpisaan pa natin dito sa verse 6 hanggang 10, mga kapatid. Tingnan niyo po, ito pula ay isang lumpo na mayroon ng matagal na karamdaman na walang makatulong sa kanya. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 10. "At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, 'Ibig mo bagang gumaling?' Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, 'Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke pagkalawkaw sa tubig. Datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, talatang 10. Kaya sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ang lalaking ito, mga kapatid, ay 38 taon nakahandusay. 38 years na siya po ay inalipin ng demonyo ng karamdaman. At sa pagkakita sa kanya ng Panginoon, mga kapatid, tinanong siya ng Panginoon na kung gusto mo bagang gumaling. Ngunit ang sagot ng lalaki, wala raw makapagtulong sa kanya. Dahil bago raw siya makalusong doon, ay mayroon ng nauna sa kanila. Ngunit mga kapatid, ang sabi rito ng Biblia, buhatin mo ang iyong higaan, magtindig ka, at lumakad ka. Ora mismo, gumaling po ang lalaking ito. Sa salita lang ng Panginoon. At nagtaka ang mga tao roon, mga kapatid, sapagkat siya matagal ng panahon. Isipin niyo po, 38 years. 38 taon na siya po'y iniratay ng dyablo sa karamdaman. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon ay magaling ka na. Huwag ka nang magkasala. Baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Ano po ang aral dito, mga kapatid? Huwag na huwag po tayong magkasala. Kasi pag bumalik ang dyablo, mga kapatid, lalong mas magiging masama. Nakita niyo yung mga tumatalikod sa Panginoon? Nagbabackslide. Iniiwan ang paglilingkod sa Diyos, pinupuspos ng demonyo. Yung iba nga nadidemon possess. Ito ay sinasabi ko lagi, mga kapatid, na huwag po tayo magpapabaya sa ating mga pagdalo. Kasi pag tayo po ay napalo, katulad ng mga nakaraan, merong dinala rito gabing-gabi. Yung tatay ay nakikiusap dahil yung kanyang anak ay na-demon possess. Bakit? Madalang dumalo, hindi na dumadalo sa gawain ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Biblia, na huwag tayong magkulang. Pinagaling tayo ng Diyos, pinagpala tayo. Suklian natin ang kabutihan ng Diyos. Sa papanong paraan, patuloy tayong dumalo. Gawin natin ang kanyang kalooban. Kasi nga ang dyablo, naghihintay. Pag ikaw ay nagpabaya, ayaw mo nang sumamba, ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang sumunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng dyablo, babalik siya. At pag nasumpungan, walang laman, wala na ang Diyos. Umalis na ang Espiritu ng Diyos. Sabi roon, mag-aakay pa ng 7. Kaya lalong magiging mas masama ang kalagayan na demon possessed. Ayan. Kaya ito ay inaaral po sa atin para tayo po ay mahimasmasan. Tayo ay kilusin, gisingin sa ating pong mga pagkukulang. Na huwag tayong magpabaya dahil totoo yung demonyo, yung dyablo na ating kaaway.
Pag tayo nagkukulang na, yan ang gusto ng dyablo. Pag hindi ka na nakapanalangin, lalo na kung hindi ka nakakadalo, lalo na kung ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Tawang-tawa ang dyablo, mga kapatid. Kaya yung tao na ito, sa loob ng 38 years, 38 taon, pinahirapan ng dyablo sa kanyang karamdaman. Nang makita ng Panginoon, siya'y nagdalang habag. Pinagaling niya ang taong ito. Ngunit siya'y binigyan ng paalala, winarningan siya. Ngayon, magaling ka na, huwag ka lang magkasala. Kasi po, pag tayo nagkasala, babalik yung sakit. Hello? Ayan. Kaya nag-warning ang Panginoon eh. Huwag ka lang magkasala. Ngayon, magaling ka na. Malaya ka na. Pero, huwag ka magkasala. Kasi bumabalik po ang demonyo. Babalik ang sakit. Babalik ang bisyo. Babalik ka sa pagkakasala. Pag tayo po ay nagkukulang sa Panginoon, mga kapatid, wala nang magkukontrol sa iyo kasi lumabas na ang Espiritu ng Diyos. Sinong magkukontrol? Ang dyablo muli. Aalipinin ka. Sunod-sunuran tayo sa udyok ng dyablo hanggang sa ikaw ay ilublob sa putik ng kasalanan muli. Puri ng dakilang Diyos, doon tayo, mga kapatid, magsasuffer muli. Babalik ang masamang espiritu, babalik ang sakit, babalik tayo sa dati. Ano ang magiging mangyayari? Impyerno ka na niyan. Kasi hindi ka na dumadalo, nagkakasala na tayo. So anong mangyayari? Impyerno na po. Kaya nga walang backslider na papasok sa langit. Lahat ng mga tumatalikod, lahat ng mga umaayaw, lahat ng sumusuko, mga kapatid, ang patutunguhan po ay impyerno. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ito'y maliwanag na katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, magaling ka na ngayon. Huwag ka lang magkasala. Baka mas lalong masama pa ang mangyari sa iyo. Mga kapatid, gigising po tayo. Itanim natin sa ating puso, sa ating mga kaisipan. Sa oras na tayo ay maglingkod, wala pong balikat, wala pong backsliding, wala pong talikuran, walang kanan kaliwa, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Kahit may pagsubok, kahit na may kahirapan, nandoon ang mga pag-usig, ang mga pagbabata, puri lang dakilang Diyos, tuloy lang po ang pagsamba, tuloy ang pagpupuri, tuloy ang paglilingkod natin sa Diyos. Puri lang ating mahal na Panginoon. Walang magtatagumpay sa atin dahil kasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Meron pa ritong isang aral, mga kapatid, si Ananias at Sapphira. Ang sabi ni Apostol Pedro, Ananias, bakit may nahintulutan mo sa Satanas na ikaw ay magpatokso? Basahin natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 5. Basahin po natin ang verse 1 hanggang 11. Kaya ito ay maging leksyon po, mga kapatid. Huwag po tayong magpadaya sa dyablo. Dahil, mga kapatid, matindi. Dito nga ay itong dalawang ito na mag-asawa, pinatay ng Panginoon bilang maging leksyon. Maging aral sa lahat. Ang kasalanan nitong dalawa na ito, pagnanakaw, pangungupit at pagsisinungaling. Hello? Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sige po, basahin natin. Ayan. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, talatay 1 hanggang 11. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawa si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan?
Ano inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka sinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. Amen. Palakpakan natin ng dakilang Diyos sa bilbasa. Praise the Lord! Tingnan nyo po. Ilagay natin sa verse 3. Tingnan nyo. Sabi rito, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Ang lupa na ito ay doon sa mag-asawang si Ananias Sapphira. Ipinangako nila sa Diyos, sa mga apostol, na pag ito ay nabili, ay ibibigay ang lahat ng napagbentahan. Ang halaga o yung kantidad o halaga, yung presyo ng lupa ay ibibigay para sa gawain ng Diyos. Ngunit nung ito ay nabili na, mga kapatid, nagkupit. Ayan po, nakalagay dyan. Kumuha siya ng konti para sa kanilang sarili. Sa verse 4, sabi rito, nang yaoy manatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili at nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano inisip mo? Inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Tingnan natin yung verse 3. Tingnan niyo po ang sabi ron. Pedro, sabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Sa mga katuwid, mga kapatid, yung demonyo si Satanas pumapasok sa puso ng tao. Siya ang nag-uudyok, magsinungaling ka, magkupit ka. Kawawa yung mag-asawa, nagpaloko sa dyablo, natukso. Siguro iniisip na Ananias, Panginoon, ito na may amin. Siguro naman, hindi mo naman ako paghahanapan kahit kumuha na ako ng konti. Hello? Huwag na huwag tayo magpaloko sa dyablo. Ayan po, napakaliwanag po ng istorya. Eleksyon po sa atin na kapag tayo po ay nagbow, nangako sa Diyos na tayo ay mag-aayuno, tayo ay magbibigay, tayo ay maglilingkod ng buong tapat. Mga kapatid, gagawin po natin sapagkat hindi tayo nangangako sa tao, sa Diyos po tayo nangangako. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi rito, siguro sinasabi niya, Panginoon, amin naman to, siguro pwede naman akong kumuha kahit konti. Ang problema nga, hindi yun ang pinangako eh. Ibibigay niya sa gawain ng Diyos. Hindi alam ni Pedro na yan ay nagkupit. Pero ang sinabi ng Espiritu Santo, siya ay kumupit. Kaya ang sabi roon, mga kapatid, nang marinig ni Ananias ang pagkakasalita ni Pedro, siya ay nahandusay, nabuwal, nalagot ang hininga. Dahil sa pagsisinungaling. Sabi ng demonyo, magsinungaling. Kaya ang demonyo po nandoon sa puso. Siya ang nagkokontrol sa tao. Sa ating mga Kristiyano, ang dyablo ay nandyan. Umuudyok siya. Sasabihin ng demonyo, bubulungan ka. Kupitin mo yung ikapo mo. Hello? Wala namang nakakakita. Wala namang nakakaalam. Ngunit alam ng Diyos, mga kapatid. Yan ang trabaho ng dyablo. Tuksuin tayo para magkasala. Ngunit mga kapatid, alam natin ang tama at mali. Meron tayong Espiritu ng Diyos para magsasabi sa atin, anak, huwag mong gagawin yan, kasalanan yan. Pero ang pinakinggan dito ni Ananias ay ang bulong ng dyablo, si Satanas. Sabi roon sa verse 3, ibalik po natin, sabi roon, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Pinuspos? Si Satanas ay pumasok sa puso nitong si Ananias at inudyukang magsinungaling at kumupit. Ito ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Pati na yung kanyang asawa. Mga kapatid, tuloy natin ang basa sa verse 6.
hanggang 11. Ito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, talatay 6 hanggang 11. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 araw nang nakaraan nang ang kanyang asawa... 3 oras, hindi 3 araw, 3 oras. 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasupungan siyang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Talatang 11. At sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Naging aral, leksyon sa unang iglesia ang pangyayaring ito. Kaya ang lahat ay natakot sa Diyos. Lalo silang naging maingat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa bagay na ito, ang mag-asawa na ito ay nagkasundong magsinungaling at sila'y pinatay ng Diyos. Dahil sa ang demonyo ay nandun sa kanilang puso. Dinaya sila at tinukso. At yun, sila'y napahamak. Kaya nilagay sa banal na kasulatan upang ito'y maging leksyon para sa ating lahat. Na hindi nagbibiro ang dyablo. Mga kapatid, huwag na huwag tayong matuksong magsinungaling. Huwag na huwag tayong matukso na mangupit, magnakaw, lalo na po pag yan po ay pag-aari ng Diyos. Sa ating mga ikaputhandog, yan ay pag-aari ng Diyos. Hindi mo dapat kukupitin, hindi mo dapat hihiramin, hindi mo dapat gagastusin sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong karapatan na yan hiramin. Hindi po pinapairam ang ikapo. Hindi po yan wala tayong karapatan para gamitin para sa ating pangsarili. Iyan po ay para sa gawain ng Diyos upang maipalagalap ang salita ng Diyos at magpapatuloy ang ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil merong magagamit sa kanyang iglesia para ipagpatuloy ang ministry ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So yung aral na makikita natin dito mga kapatid, ang dyablo po ay nandiyan, totoong-totoo. Pumapasok sa puso ng tao upang mag-udyok. Pag sinungaling ka, pumatay ka, manggahasa ka, magnakaw ka, yun ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Kaya maliwanag po ang mga salita ng Diyos. Kapag ang masamang espiritu ay lumalabas sa tao, ibig sabihin, nandoon sa puso ng tao ang demonyo, masamang espiritu. Yung mga taong walang Kristo, mga taong hindi umiibig sa Diyos, mga taong makasalanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, namumuhay sa kasamaan, andun pinuspos ng dyablo. Nasa kanila ang dyablo. Kaya dito, isa pang katotohanan, si Mary Magdalena, sabi rito ng Biblia, Luke chapter 8 verse 2, 7 demonyo ang lumabas sa kanya. Nung siya po ay pinalaya ng Panginoon. Basahin natin ito mga kapatid. Sabi rito, 7 demonyo pinalabas, pinalayas ng Panginoon nang siya po ay lumapit sa ating Panginoon. Ayan po. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit, si Maria Magdalena, yan po mga kapatid, na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Basahin natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, talata ay 2. At ang ilang babae
na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Talo natin sa 30. Dito po sa talatang 30. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. Ayan, mga kapatid. So, ang tinutumbok dito, mga kapatid, yung demonyo po pumapasok sa tao. Ayan ang sabi rito, at tinanong siya ni Jesus, yan po ay demon possessed. Tinanong ng Panginoon, anong pangalan mo? At sinabi ng demonyo, Pulutong, marami, sapagkat maraming demonyo nagsipasok sa kanya. Kaya ang diablo po ay nandoon, si Mary Magdalena, 7 demonyo. Alam niyo naman si Mary, mababang lipad. Ayan, sabi ng kasabihan ng Biblia, siya ay mababang lipad na babae. 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon. Kaya dito ay maliwanag, mga kapatid, na tayo po ay may kaaway. Totoo ang demonyo, mga kapatid. Kaya dapat tayo maging maingat, lalo na yung pinagaling ng Diyos sa kanyang karamdaman. Lalo na yung may karamdaman kung kayo po'y dating demon possessed. Inalihan kayo ng masamang espiritu. Huwag na huwag po tayong magkakasala. Huwag na huwag po tayong magkukulang sa Diyos sa paglilingkod. Kasi ang sabi ng Biblia, bumabalik po ang diablo. Meron tayong karamdaman na cancer. Wala na tayong pag-asa. Pinagaling tayo ng Diyos. Bawal po ang manglamig. Bawal po yung tayo magkulang. Dapat lagi tayong masigasig, tapat at malinis ang ating buhay sa Panginoon. Ano po ang gagawin natin para hindi na po makabalik ang diablo? Hello? Hello? Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Unang-una, mga kapatid, sabi rito, huwag kayong magkasala. Kasi yung sinabi ng Panginoon sa tao, ngayong magaling ka na, malaya ka na, huwag ka nang magkasala. Baka mas lalong masama ang mangyari sa iyo. Kaya ang unang solusyon para hindi makabalik ang diablo, kailangan huwag kang magkasala. Lumayo ka doon sa kasalanan. Lumaban po tayo. Huwag nating papasukin ang diablo, mga kapatid. Amen? Kaya ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 37, gumising kayo nang ayon sa katuwiran, huwag nang magkasala. Basahin natin 1 Corinthians chapter 15 verse 37. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 15, talata ay 37. At ang iyong inihasik ay hindi mo inihasik ang ikalawang lilitaw, kundi ang buti lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Mali itong nabasa natin, mga kapatid. Yung narito na lang, John chapter 5 verse 14. Ito yung binasa natin, mga kapatid. O kaya dito sa John 8 chapter 11. Ito naman ay tungkol kay Mary Magdalena, nang siya ay pinalaya ng Diyos sa kanyang kasalanan, panglalalaki. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Ito na lang po ang basahin natin. Sige po. Dito po sa aklat ng Huwad, kapitulo 8, talata ay 11. At sinabi niya, walang sino mang Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad mula ngayon. Huwag ka nang magkasala. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang una nating dapat gawin. Huwag na huwag po tayo magkasala, mga minamahal. Kaya dahil kahit na tayo po, gaano po tayo kalakas, pag tayo po ay laging nagkakasala, muli tayong aalipinin ng diablo. At yan po, mga kapatid, ay makikita natin sa buhay ni Samson. Nakalagay yan sa istorya dito sa banal na kasulatan mula sa Judges, sa Hukom, chapter 16, verse 1 and 31 hanggang 31. Huwag na nating basahin.
Basahin nyo na lang sa mga bahay nyo po, mga kapatid. Alam na alam po natin ang istorya na ito. Siya ay tinukso ng babae na si Delilah. Ha? Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat maglalaro sa kasalanan. Dahil tayo ay magkakasala. Katulad ni Samson, naglaro sa kasalanan. Ha? Natukso siya sa isang babae, mga kapatid. At sinabi niya ang kanyang sikreto kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. At dito mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, siya ay binihag ng dyablo. Ng kanyang mga kalaban, ng mga Palestinian, ng mga Palesteo. Ang masaklap dito, dinukot ang kanyang mga mata. Ang isang taong dating malakas, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Marami siyang pinatay na mga kaaway. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano, habang ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, patuloy tayong magtatagumpay. Patuloy tayong magtatagumpay dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ngunit pag tayo po ay nagkakasala, iiwanan ka ng Diyos. Ito ang masaklap na mangyayari sa isang Kristiyano. Na pag tayo ay iniwan ng Diyos, ang kanyang Espiritu ay wala na po sa atin. Dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa ating mga pagkakasala, bibihagin ka muli ng dyablo. Napakaliwanag po ng istorya dito kay Samson. Nang siya ay binihag, mga kapatid, dinukot ang kanyang mga mata. Kawawa. Ginawang katatawanan ng mga Palesteo. Pinaglaruan po siya. Dahil siya po'y nagpalinlang, nagpatukso sa tukso ng dyablo kay Delilah. Kaya ito po ay isang bagay na katotohanan na dapat po natin ingatan ang ating mga buhay. Na huwag po tayo magkasala para manatili ang Diyos sa buhay po natin. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, huwag ninyong bigyang puwang ang dyablo. Anyo pa lang ng kasalanan, lumayo po tayo, mga kapatid. Ano ang sinasabi riyan sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27? Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag niyong papasukin ang demonyo. Huwag tayong magpalinlang sa mga pain, sa patibong ng dyablo. Walang awa ang dyablo. Ang kanyang gagawin, mga kapatid, ang kanyang trabaho, tuksuin ang mga Kristiyano upang madala sa pagkakasala. At pag nagkasala tayo, aalis na ang Espiritu ng Diyos. Muli kang bibihagin ng dyablo. Basahin natin, mga kapatid, Ephesians chapter 4, 26 hanggang 27. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, talata 26 at 27. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang diablo. Nibigyan daan ang diablo. Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Paano kaya yun? Hello? Paano yung magagalit ka, pero huwag kang magkasala? Kasi po, merong galit na galing talaga sa puso. Yung galit na matagal ng panahon, ay galit ka pa rin. Hello? Puot na. Sabi ng Biblia, huwag lubugan ang araw sa iyong galit. Ibig sabihin, bago dumating ang paglubog ng araw, magpatawad ka na. Huwag nating paghariin ang galit sa ating mga puso. Dahil iyan ang magiging ground ng dyablo para tayo muling alipinin, pasukin ang dyablo ng galit. Lalo kang gagalitin ng dyablo. Ano mga kapatid? Sabi rito, magalit ka pero huwag ka magkasala. Kasi pag lumubog na yung araw sa galit mo, inabot na ng 2 araw, 1 linggo, aba, kasalanan na po yun. Yun ay puot na. Kaya ang sabi rito, ng banal na kasulatan, huwag niyong bigyan ng puwang ang dyablo. Huwag tayo magpalinlang. Katulad ni Samson, mga kapatid, nagpaloko sa dyablo. Natukso sa pagkakasala. At ano ang naging katayuan niya? Kawawa po. Dinukot ang kanyang mga mata. Ginawang katatawanan, ginawang laruan ng mga Palesteo.
Ngunit mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siya po ay nagsisi. At siya nanalangin sa Diyos, Panginoon, ibalik mo ang aking lakas. At ito ang naging daan. Ang sabi niya doon sa bata na nag-aakay sa kanya, dalhin mo ako doon sa patibayan ng palasyong ito. Doon sa puste. Ayan ang nakalagay sa Biblia. At inilagay niya ang kanyang dalawang kamay doon po sa dalawang puste para maggiba at mawasak yung pinagtitipunan ng mga Palesteo. Habang siya ay pinagtatawanan, habang siya ay pinaglalaroan, habang siya ay hinahamak, mga kapatid, siya ay nagsisi, di na namalayan, humaba na yung buhok, tumubo na yung buhok ni Samson. Kasi doon ang gagaling yung kanyang lakas. Pag inahit yung kanyang buhok, mawawala ang kanyang lakas. Ngunit napansin niya, mga kapatid, mahaba na yung kanyang buhok, tumubo na, at siya ay nagsisi, Panginoon, ipagsanggalang mo ako, patawarin mo ako, ibalik mo ang lakas ko. Mga kapatid, ibinalik ng Diyos ang kanyang lakas na hindi na mamalayan ng mga Palesteo. Mga kapatid, buong lakas niyang itinulak ang pundasyon, ang dalawang poste ng palasyo. At yun ang sabi ng Biblia, nagiba, nawasak, namatay ang maraming mga Palesteo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasama na rin siyang namatay doon. Ngunit mga kapatid, ano ang aral doon? Huwag tayong makipaglaro sa dyablo. Huwag nating bigyan ng puwang ang dyablo. Huwag tayong maglaro sa kasalanan. Isang araw habang naglalaro ka ng kasalanan, magkakasala ka. Huwag kang maglaro ng apoy kasi pag naglalaro ka ng apoy, mapapasok ka. Hello? Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, maging maingat tayo. Maging matalino tayo. Sabi nga ng Panginoon, sinusubok kayo sa gitna ng mundo. Maging matalino kayo, katulad ng ahas, at mapagpakumbabang katulad ng kalapati. Purihin ang dakilang Diyos. Huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos na siyang tatakpo natin para sa araw ng ating katapusan. Pag sinasaktan natin ang Espiritu ng Diyos na sa atin, aalis ang Espiritu ng Diyos. Kaya katulad ni Samson, nung nandun ang Espiritu ng Diyos, patuloy siyang namamayagpag, patuloy siyang nagtatagumpay. Lahat ng kanyang kaaway, ipinatay niya ang mga Palesteo, 1,000, sa pangalang ng asno, pinatay niya 1,000 mga Palesteo. Dahil ang Diyos ay nasa kanya. Nung umalis ang Espiritu ng Diyos, dahil silang kasala, kawawa si Samson. Ginapos, hinamak, pinaglaruan, matindi po, dinukot ang mga mata. Kawawa. Kaya nakalagay sa Biblia, para maging leksyon, aral po sa ating lahat, na huwag po tayong makipaglaro sa kasalanan. Mag-ingat po tayo na huwag mawala ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Sabi ng Biblia, quench not thy Holy Spirit. Huwag nating pighatiin, huwag nating saktan ang Espiritu ng Diyos. Siya yun mismo, ang Diyos mismo yun na nasa atin. Pag tayo nagkakasala, aalis ang Espiritu. Pag umalis ang Espiritu ng Diyos, talo ka na. Aalipinin ka ng dyablo. Katulad ng sako, ang sako po, pag may laman, nakatayo siya. Pag may palay, may bigas, yung sako ay laging nakatayo kasi may laman. Pag wala na po, bagsak na po. Kasi wala na pong laman eh. Nauntindihan ko natin, mga kapatid. Pag ang Espiritu ng Diyos ay sa atin, nandyan, lagi tayong nakatayo. Lagi tayong magtatagumpay dahil nandyan ang Diyos kasama natin. Pero pag iniwan tayo ng Diyos, kahabag-habag tayo, kawawa tayo. Hindi lang tayo alipin ng dyablo, kundi dalhin tayo sa impyerno. Kaya mga kapatid, wake up, gumising po tayo. Maging matalino sa ating paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin si Jesus, ang ating dakilang Diyos, sa ating mga puso. Umawit po tayo, mga minamahal. Tayo po'y umawit. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil nasumpungan natin ang napakadakilang gawain ito na nag-aaral, tuturo sa atin ang buong katotohanan mula sa pangangaral ng ating beloved pastor, beloved mama dear, beloved children, mga beloved co-preacher sa gawain ito, na ito lamang ang nagtuturo ng buong katotohanan.
Kaya tayo po ay magpatuloy, pahalagahan natin, ingatan natin ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod. Ano man ang mangyari, ang Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay, mga minamahal. Tayo po umawit, mga minamahal. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin ka ng aking ialay, itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dati madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay, karapat-dapat sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipagyo. Ako'y magpupuri sa'yo. Oh yes, Lord God, hallelujah, hallelujah. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ikaw lamang ang Diyos, nakarapat-dapat ala. Oh yes, Lord God, hallelujah. Ng papuri pananambahan ng buo. Oh yes, Lord God, purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako'y magpupuri sa'yo, ano man kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, kahit hirap mang mabuhay sa
inawit po natin ang awitin ito, mga minamahal. Dalaway maging leksyon po sa atin. Ang ating pag-aaral sa umagang ito, na huwag tayong magkulang sa mahal na Panginoon. Kahit na naman karaming mga pagsubok o hirap man ang ating mga pinagdaraanan sa buhay na ito, hindi ito maging dahilan upang tayo tumalikod, maglamig sa Panginoon. Nawa ito ay maging challenge sa atin na lalo pa tayo magsumikap, lalo pa tayo manalangin at magpuri, maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo sa ating mga ministeryo, sa ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Hallelujah! Ko'y magpupuris, O Lord God, purit ka, mahal Panginoon. Hallelujah! Gayat ng puso, nagagalak man o nasisipan niyo. Ko'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat alayan ng papuring pananambahan ng buong bayan, Lord God. Pulit ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipan niyo, ako'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, O aming Diyos, ikaw ang siyang una. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Tayo lumapit sa ating dakilang Diyos. Huwag po tayo magkulang sa paglilingkod sa Diyos. Lalo na po, yung tayo po ay pinagaling ng Diyos. Sa kanyang awa at habag, mga kapatid, magpatuloy tayo, maging malinis sa harapan ng Diyos. Sa umagang ito, ano man ang ating mga problema, meron kayong mga pagsubok, meron kayong kapighatian, meron kayong mga pinagdaraanan na mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid, walang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lang. Kaya huwag tayong magsawa ang lumapit sa Panginoon. Sa umagang ito, tayong lahat po ay dudulog sa Panginoon. Alam ko po, meron tayong kanya-kanya mga problema. Kaya't atin pong ipagkatiwala ang ating kabalisahan, ang lahat ng ating kabigatan sa umagang ito. Tayong lahat po ay manalangin. Opo, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po kami, muling sama-samang dumudulog sa iyo. Batid mo ang aming mga pangailangan, batid mo ang aming mga problemang kinakaharap. O Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming manggagamot. Tugunin mo ang mga panalangin sa umagang ito, kasama ng panalangin ng man of God, ang beloved pastor. Muli mo kaming kahabagan at kaawaan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, naming Panginoon, mga minamahal patong yung mga kanang kamay, sa inyong mga ulo, kaliwang kamay, sa parte ng inyong katawan, naroon ang karamdaman.
Kung kayo may ulcer, sabihin mo, dinimyo ka ng sakit ng ulcer, lumayas ka, gumaling ka. Kayo po ay nasa kahirapan ng buhay, sabihin mo, demonyo ka ng sumpa, kahirapan, lumayas ka. Demonyo ng mga problema malutas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po yan, mga panlalamig, panghina, gawa ng demonyo ng diablo. Wasakin natin, itaboy, palayasin, at huwag lang bumalik ang demonyo. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon, tayong lahat ay manalangin. Opo mo pagpalang Diyos. Mahal na Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala sa iyo. O Diyos, patuloy mo kaming panghawakan, Panginoon, na wag po kaming malinlang, matukso ng demonyo ng diablo. Sa araw na ito, sama-sama naming sinasaway, itinataboy lahat ng uri ng sakit karamdaman, lahat ng gawa ng demonyo, mga sakit karamdaman, unbelief and doubt, demons of sickness, leukemia, asthma, diabetes, TB, cast out, cast out, cast out in Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Demonyo ka ng pagsubok, problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Panghina, panglulupaypay, demonyo ka ng kahirapan, hadlang sa mga pagpapala ng mga anak ng Diyos. Cast out in Jesus' name. Lumayas kayo lahat ng mga pagsalakay, pag-atake ng demonyo, kay mga giba, kay mga wasak, in Jesus' name. Be destroyed in Jesus' name. Be frozen in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo lahat po ay tumayo, mga kapatid, at tayo tatalon 3 beses. Kasabay po ang hallelujah, praise the Lord, bilang pasalamat na nariyan na po ang katugunan ng ating mga panalangin. Huwag po kayo mag-alilangan o magduda. Sinasabi ng banal na kasulatan, anuman ang inyong mga hiningi, pinanalangin, maniwala kayo sa mampalataya na yan ay natanggap nyo na at matatanggap nyo nga. Amen? Kaya ang ating pagtalon, hindi po paghingi, kundi pasalamat lang, nariyan na po ang tugon sa ating mga panalangin. Maniwala po kayo. Tayo po itatalon 3 beses, kasabay po ang hallelujah, praise the Lord. Tumalon po tayo! Hallelujah! 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved order preacher, Brother Edgar Leawan. At sapagkat ang mga minamahal, tayo po dadako na sa ating mga announcement. Bago po natin ibigay ang mga announcement, tayo po manalangin para sa ating mga ipagkakaloob ng mga pledges. Hallelujah, para sa ating panalagawain. Tayo po manalangin. Dearest Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus, we thank you for this opportunity, mahal na Panginoon, muli na makapagbigay ng aming mga pledges para sa banal mong gawain. Patuloy mong pagpalain, mga kapatiran naming matapat na nagbibigay, sumusuporta sa banal mong gawain. Sa pangalan ni Jesus, aming samantalangin. Amen and amen. Praise the Lord.